What's up mga kaguro at mga mag-aaral? Ako muli ang inyong online teacher, Sir Franco. At para sa video na ito, tutuklasin natin ang budget of works para sa subject na Life and Career Skills, isa sa mga bagong core subjects sa Strengthened Senior High School Curriculum. Gumawa na rin ako ng reaction at analysis video para sa General Science subject at sa Junior High School Science subject mula grade 7 hanggang grade 10. So dito naman sa video na to, first react kung ano nga ba ang content ng budget of works o kung paano hinati mula sa 4 na quarters to 3 terms ang subject na life and career skills. Actually, ang life and career skills at iba pang core subjects ay na-pilot implement pa lang ng mga piling school sa Pilipinas. So karamihan sa mga eskwelahan, hindi pa talaga nakita yung naging curriculum guide na merong 4 quarters para sa life and career skills. Pero titingnan pa rin natin ano nga ba ang pinagkaiba mula dun sa 4 quarters to 3 terms na i-implement natin ngayong school year 2026 to 2027. So, without further ado, let's start. So, by the way, dire-diretsong reaction and analysis video lang to. So, wala itong script. Kung ano talaga yung makita ko is yun yung ating babasahin at i-analyze or i-react. So, sa first quarter, more on personal development itong pinag-aralan sa life and career skills. No? So, ang focus niya is development of the self. So, mostly din yung mga topics dito ay galing din sa competencies or topics na pinag-aralan sa personal development na dating core subject. So sa part 1 niya, we have the understanding self through the different developmental stages. The second topic naman niya is promoting physiological development and well-being. So naka-under doon yung mga fitness activities, mindfulness activities, and other physical activities. Actually, itong life and career skills kasi parang combination na siya ng personal development and hope or health optimizing physical education sa senior high school. Dahil wala na ngayon nga yung core subject na PE. Okay, meron na lang siya kung kukunin siya as elective. And then, part 3 ng quarter 1 is applying life skills to different domains. So, tingnan naman natin ngayon dito sa ating new budget of works para sa life and career skills sa 3-term calendar nga ng DepEd. Actually, ngayon ko pa lang siya makikita kung paano siya hinati-hati. So, ganun pa rin naman, nilipat pa rin naman dito o yung mga competencies mula dun sa una kong pinakitang CG ay nandito pa rin. So, we have here the key developmental stages for week 1 to 2 and then factors of late adolescence to early adulthood, yung mga physical, physiological, psychosocial, and emotional development. Then, sa week 3 to 4, we have there yun nga, yung mga fitness activities, mindfulness activities. And then, week 5 ay different domains. So, yung tatlong topics na yon na pinakita ko sa inyo kanina sa original curriculum guide ng LCS ay mula sa week 1 to 5 ng first term. Okay. And dito nga sa bagong budget of work, sama-sama na nga or may mga pinagsamang mga quarters mula dun sa original 4 quarters. Yung iba, halimbawa, first and second, nakasama sa isang term. So, tingnan naman natin ngayon yung second quarter. So, sa second quarter ng life and career skills, we have the, ito naman yung interpersonal skills. So, kung kanina nakafocus lang sa personal development, so dito, interpersonal effectiveness naman. So, kung paano makipagkapwa-tao. So, we have here topic number 1, importance of having healthy relationships, mga social influences, and then establishing healthy relationships. Topic number 2, the practices in different social situation, effective communication, ayan, verbal and non-verbal, compassion and collaboration. And then, naisama ulit dito yung topic sa PE, yung mga team sports and recreational activities. Parang sa PE 3 and 4 yata ito pinag-aaralan, mga group activities.
So, tatlong malalaking topics sa second quarter. By the way, if you want to find out kung ano yung mga contents niyan, gumawa ako ng mga simple discussion videos and naka-attach yun mamaya sa end of the video, yung link kung saan nyo makikita yung mga discussion videos na ginawa ko about sa mula sa first quarter hanggang fourth quarter, kasi yun yung dati ng life and career skills. So, tignan natin dito sa budget of works ng life and career skills. So, andito siya sa week 6 to 7, yung healthy relationships. Week 8 to 9, yung effective communication. And week 10 ay group activities, team sports, and recreational. So, kumbaga, itong first term ay combination na ng first and second quarter na original dun sa may original curriculum guide ng life and career skills. So, dalawa na kaagad, dalawang quarters for first term. Okay, then we move to second term, pero balikan muna natin ulit yung original curriculum guide. So, sa third quarter, career competence na yung focus. Okay, so dito, yung mga career planning, like, identify nila kanilang skills, strengths, and then academic and skill requirements, and opportunities like scholarships. Okay, so sa topic number 2, ang content naman dyan ay, or competency number 2, yung workplace, basic rights of employees, mga compensation, ganyan. Kasama din dyan yung responsibilities of employers, occupational wellness, yung different types of employment, work arrangement, compensation, work-life dynamics. Maganda nga ngayon, kasi dati wala naman tayong ganyan mga pinag-aaralan, di ba? So, swerte ngayon yung mga senior high school students, mga upcoming, dahil magaguide na sila when it comes to employment, kung ano yung mga kailangang ipasa, ano yung mga benefits nila, ano dapat yung mga kailangan nilang gawin when it comes to working in a workplace. Then, career advancement, training, coaching, and promotion. Okay? And then, competency number 3. Ito mahaba yung third quarter niya eh. Workplace etiquette. Ayan yung tamang mga etiquette sa workplace. Then, management of workplace resources. Then, last naman ay meron din siyang physical education topics. Okay? Dito naman, how to balance work-life through engagement in physical fitness activities. Okay? So, tignan natin kung saan nakapasok itong quarter 3 dito sa bagong budget work. Sa second term, weeks 1 to 2, ayan, so andyan yung mga career planning nga. Weeks 3 to 6, mahaba-haba ito. Kasi kanina nga din maraming naka-under na subtopics. We have the workplace, basic right of employees, responsibilities of employers, occupational wellness, ayan, dyan nakapasok yon, work arrangement, and career advancement. Weeks 7 to 8, yung workplace etiquette. Then, weeks 9 to 10, yung leisure activities and other physical education related topics. So, kumbaga, sinakop ng second term yung third quarter from the original curriculum guide. Kasi nga naman, kung mapapansin ninyo, mahaba yung mga topics na coverage niya. So, understandable na yan, sinolo yung term for third quarter here. So, that brings us to third term. So, kung nandito na lahat ng third quarter topics, of course, aasahan natin na yung mga fourth quarter topics sa original curriculum guide ay nandito na rin sa last term or third term. So, dito naman kasi ay parang kadugtong din siya ng career readiness pero mas pinalawak pa. So, dito kasi yung mga exploring various career pathways, yung iba't ibang pwede nilang patunguhan after senior high school, higher education, middle level skills, or employment, and entrepreneurship. So, di ba nga, pwede silang mag-aral sa college, or mag-training sa TESDA rather, magtrabaho, or mag-start up a business. So, nandito lahat yon. Hindi discuss na sa kanila. And then, the second topic naman is yung preparing for various career pathways. So, dito tuturuan sila kung paano mag-apply sa college, paano mag-take na exam, yung mga ganyan, filling out of documents, di ba? Yung mga dating students, hindi naman tayo naturuan kung although nasa work immersion naman siya talaga, pero wala talagang specific na subject, not like
these life and career skills na talagang iniisa-isa yung pagturo like sa pag-a-apply mula sa pag-a-apply sa college, paghanap ng college na suited for them, hanggang sa pag-fill out ng documents, pag-take ng exam, mga ganyan. And hindi lang siya sa college, andyan din sa middle level skills, employment, or sa entrepreneurship. So basta nakafocus lagi sa apat na yon. Then, surveying sources of career information. Saan ba sila pwedeng makakuha ng mga advices when it comes to career information? Then, mga sources of labor market information. Saan makakahanap ng trabaho? Ganyan. So, yun yung nasa fourth quarter. So, of course, dahil yun na lang naman yung wala, ito na siguro yung nasa third term. So, ayan nga yun. Exploring various career opportunities, ano yung mga activities na kailangan ng pag-aandaan, kung alin yung pipili nila sa apat na yun. And then, sources of career information and labor market information. So, in my overall analysis, maganda yung latag ng budget of works for life and career skills kasi unlike sa mga na-discover ko like dun sa may general science kasi iba-ibang strand naman kasi talaga yon, medyo hindi related yung napagsasama sa isang term pero kasi nga limited yung time and talagang 3 terms na lang tayo, meron talagang nalilipat like yung physics at biology halimbawa na pagsasama or chemistry and earth science na hindi na magka-related so napagsama. Pero dito kasi maayos yung mga pagkakalatag ng topics talaga. And from original curriculum guiding kasi maayos din, magaganda yung mga topics na nailagay dito sa life and career skills. So sana makatulong talaga to para maging prepared yung mga students sa kanilang life and career skills or career pathways na tatahakin. So, yan yung ating reaction and analysis para sa budget of works sa learning competencies para sa bagong subject na life and career skills para sa bagong academic calendar na 3-term ng Department of Education. Once again, ako ang inyong online teacher, Sir Franco. Thank you for watching.